Sa babaeng babae natin. Kalma. Hirap po kasi sa kalooban ko yung nangyari na yun. Voluntaryo po akong nagbigay ng salaysay. Pawang katotohanan lang po talaga. Sila po talaga ang may gawa ng lahat po. Sinabihan ako nung asawa ng AP at Katrina na kung magsasalita o isusunod ko. Isang malaking balita ang gumugulat ngayon sa publiko dahil sa wakas ay may lumabas na saksing magbibigay linaw sa karumaldumal na pagpaslang kay Police Senior Master Sergeant Diane Molinido at sa kanyang 8 taong gulang na anak. Noong nakaraang January 16, natagpo ang wala ng buhay ang mag-ina sa loob mismo ng kanilang tahanan at marami ang nagtaka kung paano ito nangyari sa isang pamilya ng pulis. Sila psychopathic criminal tendencies sila kasi walang konsensya eh. Paano mo madadali yung anak mo sa participation of the crime? Anong klaseng utak ka na meron? Anong klaseng puso ka na meron? Dapat yung anak mo, sasama mo sa disposal and sa prosecution of the crime. Nanood siya po si Ninang. Saan? Nagpapakawa si Ninang sa kanya. Saan pinatay si Nina? Sa ilaw po. We have significant update on that, and we have the names already about who are involved and the motive. Nag-viral ang karumaldumal na kasong ito, mga kapatid, tungkol sa isang babaeng pulis at yung kanyang musmos na anak. Isang trahedyang gumimbal sa buong bansa. Ang mas masakit, yung mga taong pinagkatiwalaan nila ay siyang naging dahilan sa kanilang malagim na katapusan. Naniniwala man kayo o hindi, mga kapatid, ang ganitong mga pangyayari ay hindi lamang simpleng krimen. Ito ay bahagi ng espiritual na digmaan na matagal nang naganap. Meron tayong mga kaaway na hindi nakikita. Mga puwersang kayang impluwensyahan ang ating isipan, pati na ang ating damdamin, at maging ang walang hanggang kahinatnan ng tao. Tuso ang kalabang ito. Ginagamit niya ang mga kahinaan ng tao. Inuodyok ang mga suspitsado na gumawa ng karumaldumal na krimen. At pag nahulog na sa bitag, wala nang sinasanto. Wala nang pinipiling biktima. Totoo ang babala ng ating Panginoong Hesukristo. Walang sinuman ang maligtas kung tayo'y hindi nagbabantay sa ganitong patibong. Sa live na ito, tatalakayin natin, mga kapatid, ang mas malalim na kahulugan ng kasong ito. Hindi lang sa espiritu ng krimen, kundi sa espiritual na aral na dapat nating maunawaan. Maniniwala man kayo o hindi, we are in the field of spiritual war. Kumusta? Welcome. Ito inyong lingkod, Bron Windel Talibong, muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. Indiyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag ding kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang. At pindutin ang bell button, mag-comment at i-share ninyo, mga kapatid. Inaniyahan din namin kayo na mag-subscribe sa Factbusters PH. Maraming salamat. More than 1,000 na subscribers. At sa ating pangalawang channel, ang Pananampalataya at Katweran channel. No? Nasa link dito. At sa lahat nating mga suking taga-subaybay sa buong bansa at sa ibayo, inaniyahan natin ang mga nagsubaybay. Huwag kalimutan na i-comment kung saan kayo nakabase para alam natin kung saan nakaabot ang bidyong ito. Lalo na sa mga
OFWs na nagsubaybay sa atin sa iba't ibang bahagi sa ating bansa at sa lahat ng mga tagasunod. So, ngayon, tatalakayin natin itong pangyayari na ito. Bago lang nagsagawa ng press conference ang PNP at DILG. Napansin nyo ba, mga napaulat na balita, mga pulis nahuli sa kasong pagpang-hold up? Di ba? Meron namang bago ngayon, pulis din at nagkarnap. Pero hindi naman ibig sabihin na basta pulis gano'n na. Sila lang ang mga bahagi sa naulat na sumisira sa imahen ng ating kapulisan. At ayon sa pahayag nitong isa sa mga suspitsado, na-sit up daw sila. Would you like to say something po? Opo. Opo, bakit niyo po nagawa yun? Hindi po namin nagawa yun. Siniset up po kami. Siniset up lang po kami. Ang pahayag niya, ayon sa isa sa mga suspitsado na ito, sinisit up lang daw umano sila sa kaso. At meron pa siyang sinabi, araw-araw siya daw umanong binugbog. Siniset up lang po na. Siniset up kayo, sabi mo? Kaya binugbog po ako araw-araw. Nino? Ang mga polis ko. Binugbog po ako para ako ay kasalanan ng hindi ko ginawa. So kung totoo man na may pambugbog na nangyari, dapat din ma-blatter niya at ireklamo yan sa Commission on Human Rights. Tandaan ninyo na dito sa amin, may hipi at isa pang opisyal at ilang mga pulis ang natanggal dahil sa pamumugbog. Sa mga suspitsado na hindi naman sila ang gumagawa sa krimen. Kaya, tanggal talaga sila sa posisyon. Pero itong pahayag na ito sa isa sa mga suspitsado na na-sit up lang daw umano sila sa kaso at araw-araw siyang binubugbog at itinuturo niya ang pulis, pero parang babagsak agad itong depinsang ito sa isang simpleng punto. Paano? Yung sinabi niyang na-sit up, may kasama kasi silang nahuli na umaamin, kumakanta na sa naturang krimen. Kung may isa sa kanila na umaamin ng detalyado at tumutugma sa mga ebidensya, mahirap talagang sabihin ang kwento na na-sit up sila, di ba? Pero, yung sabi na binubugbog, ay dapat mapablatter yan at may medical na resulta talaga para maging ebidensya. Kung talagang sit up at pinipilit ng mga pulis, bakit pa kailangan umaamin yung isa? Lalo nang hindi makatwera na sabay-sabay silang pilitin kung meron mang malinaw na umaako sa karumal-dumal na krimen. So, ang aligasyon na pambubugmog na tinutukoy niya ipulis, pwede rin niyang magiging alibay. Kung walang patunay, walang medical records, walang blatter, dapat, kung may medical records, blatter, reklamo yan sa Commission on Human Rights. Tulad sa aming mga pulis dito, isang hepe, isa pang opisyal, at mga kasama, tanggal talaga. At di na sila penahintulutan pa na makaserbisyo, may kaugnayan sa pambubugbog din. So, balikan natin itong kasong ito. Meron ng umamin at nagpahayag ng detalye at kailangang kaya nga sa press conference, sarado na umano ang naturang kaso. Okay.
Bakit sarado na? Dahil may natukoy na ng mga suspitsado at otak. At ang motibo, alam na ng PNP. Okay to ma'am, pares ano to eh. Kabilaan lang. Magkabilaan na lang. Oh, sa una ka na to. Oo. So, itong krimen na ito, Ang hirap po kasi sa kalooban ko yung nangyari na yun. Voluntary po akong... ito ang voluntaryong sumuko at siya ang kumanta sa pangyayari. Pero nang nagkita sila sa itinuturo niyang kasama sa utak sa naturang karumaldumal na krimen, abay nagturuan silang dalawa. Nagbigay ng salaysay ng pawang katotohanan lang po talaga. Sila po talagang may gawa ng lahat po. Sabihan ako nung asawa ng Pia Katrina na huwag kang magsasalita, ikaw ang isusunod ko. Isang malaking balita ang gumugulat ngayon sa publiko dahil sa wakas ay may lumabas na saksing magbibigay linaw sa karumaldumal na pagpaslang kay Police Senior Master Sergeant Diane Molinido at sa kanyang 8 taong gulang na anak. Ngayon, merong lumabas na. Kaya, natunton at nalaman na umano ng PNP ang malinaw na motibo sa naturang krimen, no? Kaya etong sinabi sa isang suspitsado na umiyak na sit up lang sila, posibleng una, palusot lang ito. Pero walang katwerang motibo ang isang kasamahan na umamin sa krimen tulad dito na idinitalye niya ang pangyayari. Tuloy natin. Noong nakaraang January 16, natagpuang wala ng buhay ang mag-ina sa loob mismo ng kanilang tahanan at marami ang nagtaka kung paano ito nangyari sa isang pamilya ng pulis. Sa loob ng ilang araw na investigasyon, binalot ng takot at misteryo ang kasong ito dahil walang direktang makapagsabi kung sino ang pumasok sa kanilang bahay. Pero ngayon, isang helper na kasama mismo sa gabing iyon ang kusang sumuko sa Quezon City Police District upang ilantad ang lahat ng kanyang nasaksihan. Ang pagsuko niya ang nagbigay ng pangalan sa mga taong nasa likod ng krimeng ito, kabilang na ang isang dating pulis at isang car agent. Dahil sa kanyang mga pahayag, unti-unti nating nabubuo ang larawan ng nangyari sa loob ng bahay kung saan hindi lang pala pagnanakaw ang pakay ng mga salarin. Sino nga ba ang utak sa likod ng pagplano nito at bakit pati ang bata ay hindi nila pinatawad? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Nagsimula ang lahat ng magdesisyon ang helper na ito na lumapit sa mga autoridad dahil hindi na raw niya kaya ang bigat ng kanyang konsensya. Ayon sa kanyang salaysay, tinawagan siya ng mag-asawang suspek noong gabi ng krimen at pinapunta siya sa bahay ng mga Molinido bandang 8:00 ng gabi. Pagdating niya sa lugar, hindi siya pinapasok sa loob kundi pinaghintay lang siya sa garahe at binigyan ng mahigpit na utos na huwag siyang aalis o lalayo sa pwesto niya. Habang nagbabantay sa labas, may napansin siyang kakaiba dahil biglang nilakasan ang tugtog sa loob ng bahay na tila ba may gustong itagong ingay ang mga tao sa loob. Kasunod nito ay nakarinig na siya ng mga putok ng baril na nagmula sa loob ng tahanan. Nang magkaroon siya ng pagkakataon na buksan ang pinto at tingnan ang nangyayari, doon na niya nakita ang nakapanlulumong sinapit ng mag-ina. Nakita niya ang babaeng biktima na wala ng buhay matapos barilin. At mas masakit pa rito ay nakita rin niya ang 8 taong gulang na bata na hindi rin pinaligtas ng mga suspek. Ang bata ay dinala pa raw at itinambak sa loob ng bodega pagkatapos paslangin. Grabe, no? Kaya ito ang bago lang press conference ni DILG Secretary Remulla. Pakinggan natin. Ay nakikiramay po kami sa pamilya ni Diane Marie Molinido at ang anak niya si John Ismael. Nireport po sila nawawala noong January 16, 2026 sa Quezon City. At nahanap ang kanilang mga labi si Diane Marie po sa Bulacan at sa Tarlac.
Ayon sa investigasyon, ang gumawa ng krimen ay ang kanyang inaanak sa kasal. Si Pia Katrina Panginiban at si Christian Suarez Panginiban. Ang kanilang accomplice si Hil Valdemoro D. Jr. Meron po silang transaksyon na sa pagbenta ng isang Toyota Innova na kahalaga ng 450,000 at ibinigay yung pera dito sa kay Dayan Molinido. Sa bahay ni Molinido, ayon sa investigasyon, sa bahay ni Molinido ay pinatay si Dayan Marie, sa bahay pala ni Panginiban, ay pinatay si Dayan Marie Molinido sa pamamagitan ng gunshot wound na pumasok dito sa ulo at lumabas habang siya nakaupo at lumabas po sa kanyang pigi. Ang kanyang anak po na si John Ismael ay ginapos ang ulo ng plastic bag at namatay dahil sa pananakal. Mahirap po sa paniwalaan kung paano nangyari ito, pero pagkatapos mangyari, isinakay po sa kotse ang dalawang katawan kasama ang anak ni Pia Panginiban at Christian Suarez Panginiban at Hil Valdemoro. Kasama nila yung mga anak nila sa kotse habang yung labi ni Dayan Marie Molinido at kanyang anak ay nasa likod na nakabalot. Dapat papunta silang Baguio pero biglang umikot pabalik, tinambak nila ang katawan ni Dayan Marie Molinido at ni John Ismael doon sa Tarlac at sa Bulacan. Galing doon ay natulog sila sa isang motel sa Fairview. May CCTV footage po tayo na pumasok sila doon. Kasama yung mga anak. Galing doon ay dumiretso naman sila sa Pansol, Laguna, kung saan sila natulog ulit at bumalik na naman sa kanilang bahay. Ang suspect po dito, ang isa pong involved dito ay ang kanyang kapatid, ang kapatid ni Pia, na si Christian, kapatid ni Christian, si Maribel. Nandoon siya sa scene of the crime. Sa halagang 450,000 ay pinatay ang mag-ina. Ayon sa aming investigasyon, considered case closed na to at charges will be filed. Isa na lang po ang titignan namin yung angulo ng asawa ni Dayan na si... Ano ba ang asawa? Na si John Molinido. Si John Molinido po at si Dayan ay hiwalay na ng 3 taon. Ngunit nung nalaman nung namatay ang kanyang asawa, imbis na subject sa autopsy, ay pinakremate kaagad kasama ang south ng damit. At nung tinatanong yung John kung anong involvement niya, wala siyang remorse. Hindi umiiyak, hindi malungkot, asawa at anak ang pinatay. Ngunit marami pang development to. Kinasuhan ng asawa si Pia at si Christian ang carnapping dahil wala daw sa kanyang pangalan. Nasa kanyang pangalan ng kotse pero binenta na wala sa kanya. Okay, so ang pangalawa dito, ang pagkapatay kay Renato Kasaway, isang officer ng PIDEG na very decorated, very noted sa kanyang trabaho. Siya po'y nahanap na patay noong January 31 sa isang septic tank sa Morolos, Bulacan. Medyo masalimuot po ito. Kaya magre-report po ang PRO3, si General ng PRO3, na siya po ang magsasabi kung ano po ang chronology of events. Sir, thank you very much. So I'll give you the brief circumstances surrounding the death of Staff Sergeant Kasaway. On January 24, at about 8:30, birthday po ito mismo ng ating victim, ni Staff Sergeant Kasaway. He asked permission from his wife na siya ay pupunta sa Malolos to meet an asset. And nangyari po, hindi na po siya nakabalik
That's why the following day, next slide. The following day, his wife reported to Baliwag City Police Station that his husband was missing. And right there and then, naglabas tayo ng flash alarm para to locate the victim. And we even created an SITG to focus primarily on the investigation surrounding the circumstances of the incident. Next slide. On January 30, because of this investigation, we learned that one of our policemen in Malolos, Bulacan, meron siyang kinalaman doon sa insidente. That's in the person of Corporal Vivancio Avalos. Because, remember, this January 24 nawala si Kasaway, ito ay binaril. Binaril ito doon sa isang compound, and the gunman, Julian Salamat, together with another witness, went to Corporal Avalos, binanggit niya lahat na pangyayari. So, na-discover natin yan, January 30 na. So, may kita mo dito, yung talagang deliberate yung pagkonsil ni Avalos nung insidente. So, dapat, nung 24 pa lang, nung hapon, nung nag-report sa kanya, dapat, inaresto niya dapat si Salamat. And in-report sa kanya Chief of Police, which he did not do. Ang ginawa niya, pinabayaan niya lang makaalis yung gunman, si Julian Salamat. So, on January 30, about 6 p.m., nakuha rin natin yung isang witness, alias Mark natin, siya rin yung nag-elaborate, nag-corroborate yung statement ni Corporal Avalos kung paano pinatay si Corporal Kasaway. Next. That's why on the eve of January 30, at about 11:30 p.m. ng gabi, a joint operation composed of the PRO3, the Malolos CPS, the PIDEG, the SOCO, we went to the crime scene located sa isang subdivision sa Malolos in Barangay Muhon. And dun nga, na-discover natin sa septic tank yung cadaver ni Staff Sergeant Kasaway together yung kanyang mga personal belonging. The cadaver was positively identified by his wife. In-identify mismo ng asawa niya na yun si Staff Sergeant Kasaway. And from the crime scene, we recovered empty shell. And based from the SOCO report, Corporal Kasaway, meron siyang 3 tama ng baril, isa sa ulo at 2 sa kamay. So makita natin na parang sinasangga niya. So ang primary suspect dito si Julian Salamat. Next. That's why on 31, we also arrested the owner of the place, ng bahay, in a person of Oliver Mauricio. Then alam niyo yung pangyayari, doon mismo nangyari sa lugar niya, and hindi niya rin na-report ito. Just imagine yung bahay niya, yung pinagtapunan na septic tank is only 3 to 4 meters away from his house. And we also arrested another 2 suspects in a person of Arvin Santiago and Nick Convoy. Next. So, yan so yung ating yan yung Vivancio Avalos, yung pulis natin. In-arresto natin siya for his concealment. Accessory siya doon sa krimen. Na kung dapat, hinaresto niya na noong 24, dapat arrested na natin yung gunman. Next slide. And on the 31 of January, the 2 arrested suspects executed an extrajudicial confession surrounding their participation. Sila kasi yung unutusan na linisin yung crime scene at ibaon yung victim natin sa septic tank. So may personal knowledge sila. Next slide. And the following day, na-impress natin yung arrested suspect. We have 4 arrested suspect, including Staff Sergeant Kasaway. Next slide. So ito na yon. 4 yung arrested natin, but we still have 7 at-large suspect included in the filing of case. Na-impress na po ito, together ito yung 4 and yung ating 7 other suspects. Next. So ito po yung we're able to get a video kung saan ito yung lugar kung saan yan si Staff Sergeant Kasaway pumasok para makita niyo yung participation. Next slide. Ito yung suspect natin, si Julian Salamat. Si Julian Salamat. Naka-jacket siya na next slide. Ito yung other suspect, Arvin Santiago. Arrested din natin ito, Arvin Santiago. Sila naman yung inutusan para linisin yung crime scene at ilagay sa septic tank yung cadaver ng ating victim. Next slide. Then ito yung mga other at-large suspect natin. Next slide. Next slide. Next slide.
Pati yung mga dyan sa harap kasi dyan, parang may mga tricycle dyan, so dyan sila nag-stay. Narinig nila, pati yung pagputok, but wala silang ginawa because nandyan din sila, mga taga dyan sila. So makita mo dito yung conspiracy to conceal yung cadaver. Just imagine, nangyari January 24, na-discover natin January 30. Nobody from them reported the incident kung hindi pa natin na-discover. Next slide. So that is actually the actual video na makita natin from the crime scene. As of now, we'll be applying for a cyber warrant, CCTVs, and of course, the crime scene, binabantayan pa rin natin to gather more pieces of evidence to supplement yung ating evidence submitted during the English procedure. So thank you very much. Okay, para lang mas klaro, meron kami na-retrieve na video na actual events na nangyari. Hindi lang pinapakita na pinapatay siya, pero the gunshots were heard at saka yung pagpasok ng lugar. Pwede niyo makita? Pakilang ka sa volume. Pakilang ka sa volume. Kasaway. Hindi, hindi, hindi. Okay. Stop lang. Ayan. Kaya nakita nyo pwede stop. Meron siya mga bullet holes sa yung pagpasok niya ron. Parang sinalag niya. Pero lumusot. Pero ang cause of death yung gunshot sa ulo niya. This case is considered solved except for the apprehension of the several suspects, namely Julian Salamat alias Mon. The DLG is putting a 1 million peso price tag on the head on the arrest, on information leading to the arrest of Mon Salamat. Ang bawat pinapatay po, ang bawat buhay po ng pulis ay mahalaga sa amin. Hindi ho namin pinapamenos kung may nangyari sa aming kapulisan. Ginagawa nila ang trabaho, napakataas ang tiwala ng mga tao sa kanila. Yung mga ganitong klaseng bagay ay hindi natin pwedeng palusutin. I am announcing a 1 million peso reward for information leading to the arrest of Mon Salamat and company. Questions? Thank you, sir. For the PDEC pre-ano 3 issue, first question is Mr. Edwin Balasaw Abante. Good morning po, sir. Sir, tanong ko lang, ano po yung dahilan nung pagpatay dun sa pulis? According to yung records namin, noong December 24, ay may operation si Kasaway na nag-result sa 50 grams na parang kasama sa operations nitong Salamat. So, ang words nung sa inquest sabi, nagiging problema na to. So, ayun ang naging motivation na. Thank you. Next is Ms. Marlene Pajernos of DCMM. Sir, para ko lang, anong operation na tuloy po ninyo at anong ibig sabihin yung nagiging problema siya? Kasi nung December 24, nagkaroon ng operations laban dito sa grupo ni Salamat. May nagkaroon ng ni Mauricio, Oliver Mauricio. So yung masyado nang malapit sa knowledge of the syndicate si Kasaway ay gumawa na sila ng paraan para patayin si Kasaway dahil masyado na malapit. Natukoy na siya. Yung syndicate siya, ano kasi syndicate sila? Walang pangalan yung syndicate. Pero according to our investigations, yung mga membro nitong mga suspect ay kasama sa Black Riders Force Multipliers. Hindi po gang ang Black Riders. Membro lang sila nitong Black Riders Force Multipliers. Apparently,
within that force multiplier group na tumutulong sa mga traffic, sa PNP, ay may sarili silang operation sa loob na hindi naman yung Black Riders mismo, pero yung mga tao doon involved sa drug distribution. Thank you. Next is Mr. Mark Makalalad, DCWB. Hi, Senator, good morning. Dito kay Julian Salamat, ano po yung background niya at saan siya nakakuha ng baril para magamit na pambaril nito rin kasuway habang nagkakalo po sila? Okay, ito si Julian Salamat, member siya ng Black Riders Force Multipliers. So, lumalabas na yung ginamit na baril, pag baril ni Kasaway, baril mismo ni Julian Salamat. Julian Salamat. Okay. Sir, itong si Police Corporal Prevencio Avalos, bakit niya na-implement yung arrest? Okay, ganito, no? During the day of the incident, that was, nangyari incident 24, ano? Nung hapon, nag-report ito si Julian Salamat, kasama yung isang witness natin, Corporal Vivancio Avalos. Sinabi niya lahat na surrounding, paano ginawa niya, na nabaril niya si Kasaway. Itong si Avalos, wala siyang ginawa. Dapat nga, as a police officer, dapat inaresto niya na to eh. Or hindi man na-aresto, kumuha siya ng ibang kasama para ma-aresto, inform his chief of police. Nalaman lang namin yung na alam niya, just imagine after 6 days, January 30. That's why, nung makumpleto natin yung istorya, we take the arrest against Corporal Avalos as an accessory to the crime. Sir, yung 7 remaining suspect, sa ninyo sir, within the area pa Bulacan? Patuloy yung ginagawa nating operation ngayon, sinusundan natin sila. Dahil karamihan dito, taga-Bulacan lang naman eh. Taga-Bulacan lang naman lahat. Thank you, Sir Mark. Next is Ms. Karen De Guzman of ABS-CBN. Hello po, sir. Sir, una po, ang mas linawin ko lang po, yung una pong reason kung bakit daw po binaril is dahil daw po ng joke di umano. So, ano po ba yung unang, bakit naging ganun po yung initial investigation po natin? Ano yung unang naging self-confession po nila? Yan yung initial lang na binanggit. Pero as we go on with the investigation, hindi yun talaga yung pinaka-real motive. During the interrogation natin, lumalabas talaga doon na itong si Kasaway, target na talaga nung ni Salamat, dahil nagiging problema nila. Remember, yung isang, yung may-ari ng bahay, HBI yan, yung Oliver Mauricio. And yung nahuli ni Kasaway, na December 24, tao ni Oliver Mauricio. Para maliwanag. Kaya, doon sa statement ng ating witness, ang quote-in-quote, sabi niya, itong si Kasaway, magiging problema na nila. Because last December, nahulihan yung isang kasama nila, nahuli nito ni Staff Sergeant Kasaway. Napagitin po ba, bakit po sa septic tank naisip mo iba ulit itong si Kasaway? Yung kasi ang pinakamadaling paglagyan nila nung caliber, kaysa ilalabas nila, mataong lugar yung labas niya, kalsada yan, toda yan. So yung mga toda doon, kaya sinama natin sila, because they heard the gunshot wounds, the gunshots, pero wala silang ginawa, nobody reported to the police what happened. Dahil takot sila. Just to follow that, broad daylight is ginawa eh. So maraming tao nakarinig ng gunshot doon sa lugar na yan. Kita nyo may mga tambay eh. Pero yung actual shooting, hindi nila nakita. Narinig nila yung gunshots, pero doon lang sila, tambay lang sila. So, para ilabas yung katawan, may hirapan na. Kasi bukas yung gate eh. So, ang pinaka-convenient, doon mismo, tinapon na lang nila sa septic tank. Sir, ano na lang po yung effort natin para mahanap pa po yung iba? Na Meron na, may current manhunt operations na kami. Mahanap rin naman yan. Pero kaya nga naglagay na kami ng 1 million price tag para sa capture ni Salamat. Thank you. Second to the last question on Kasaway case is Ms. Leia Ilagan of UNTV. Good morning, sir. Sir, binabanggit kanina ni RD na hindi hinuli ni Corporal Abalos. itong si Salamat kahit ikwinento na niya kung ano yung That's ginawa right. niya kay Kasaway. Sir, ano ang paliwanag sa inyo ni Corporal? Bakit hindi niya inaresto? Okay, as a background, yung Black Rider Force Multiplier, si Corporal Avalos, ano siya dito? Consultant. Parang siya yung nag-ano nito. Consultant nito. So, nakakahiyaman, pero ang sabi niya sa amin, hindi niya inaresto dahil natakot daw siya. The more kaming nagkaroon ng, ba't di mo inaresto? Pulis ka. Dapat inaresto mo yon. Hindi niya rin na-report, sir, kahit kanino. Na-discover natin, January 30 pa, sir. Sir, paano naman nalaman
ng PNP na may ganito na napatay nga si Kasaway kung mismong si Corporal ay hindi inireport sa inyo? Actually, meron na tayong mga, during the investigation, meron tayong mga hint na doon nangyari. So, good thing, isang witness ang magandang loob na pumunta sa amin at siya ang nag-relate ng kwento based sa kwento ni Julian Salamat. And from there, kaya natin natuntun yung lugar and nag-conduct tayong joint operation to retrieve the cadaver of Sergeant Kasaway. Thank you, sir. Thank you. Last to ask question on the Kasaway case is Ms. Eunice Celario, Filipino Mirror. Sir, good morning. Regarding po doon pa rin po kay Kasaway pa po, ano po yung pinaka-role ni Julian Salamat? Bakit nagiging problema nila si Kasaway? Parang baliktad. Again, kasama sila si Kasaway pumunta ron. Parang may pupuntahan siyang asset. Yung lugar na yun kasi notorious sa drugs. Nahuli niya na yung unang 50 grams di ba? Parang follow-up operation na yun, yung pinuntahan niya ron sa Bulacan. Yung Salamat, siya yung nagutos na patayin na yan. Ayun, parang narinig sa video na Pero siya ang prime suspect na umutos na patayin na yan. Nagiging problema na siya. Sir, clarify ko lang po. Mayroon po kasi akong nabasa na parang asset si Salamat. Ayun ang pinupuntahan ni Kasaway. Opo. Yung asset niya. Ang asset niya si Salamat, pero si Salamat rin ang pumatay sa kanya. How about po yung Oliver Mauricio? Siya yung head ng grupo nila, yung Oliver Mauricio. No. Okay, thank you po. Thank you, ma'am. On the first issue, Molinido case, first ask question, Ms. Leia Ilagan of UNTV. Good morning, Sec. Sir, nakita na ba natin kung ano ang background ng mag-asawang suspect? Marami silang criminal cases. May yung babae, may kaso ng estafa. Yung lalaki, dating pulis na na-dismiss 2014. So, marami silang kaso na talaga yung mag-asawang yan. Sir, magkakilala ba si asawang pulis nitong biktima Yes, at saka itong mga suspects? Inaanak nila sa kasal. Inaanak nila sa kasal yan. Tapos, sir, bakit daw napatay yung bata? Ano po yung... Kasi pinatay na yung nanay, ando doon yung bata. Hindi naman kasama dapat talaga yung bata sa transaksyon Binidbit lang na nanay. Parang nakaplano na talaga na papatay yung nanay. Pinatay na rin yung bata. Sir, may binabanggit itong si Pia na wala daw silang kasalanan ang itinuturo yung asawa. Na-validate na po ba yun ng PNP? Yes, binabali. Under protective custody si detention ngayon yung asawa. Pero ang lumalabas talaga, yung mag-asawa talaga ang gumawa. Titingnan namin kung anong involvement ng asawa dito. Thank you. Next, Mr. Jun Veneracion, GMA. Sir, magandang umaga po. Sir, dun po sa particular role ng mag-asawa, kanyo yung babae, yung ahente, binaril dun sa bahay, yung si Corporal Molinido, binaril po dun sa bahay ng ahente. Sino po ang bumaril sa kanya? Yung Christian. Yung Christian Panginiban, yung asawa ng ahente. Dating pulis rin. Siyang pumatay. Ang accomplice nila dyan ay si Hill, alias Hill. Siya ang tumulong pag-dispose ng katawan. Kasama siya doon sa ruta ng pag-alis. Nung umalis po yan, kaya ang hirap balutin sa utak kung paano nila magagawa na yung mag-asawa ay kasama. It's unbelievable Si Dayan at saka si John. Si Pia at si Christian. Kasama ang kanyang katatlong anak. Yung isang anak nasa lap ni Pia. Yung isa nasa lap ni Hill. Yung dalawang katawan nasa likod ng Montero. Nasa likod. Fortuner pala. Nasa likod ng Fortuner. Ang plano nila, alika, bakasyon muna tayo sa Baguio. Kaya na sinabi sa mga bata. Pero along the way, nung night time nila, umikot sila, didispose sila yung mga katawan. Merong, psychopathic
criminal tendencies talaga kasi walang konsensya eh. Paano mo madadali yung anak mo sa participation of the crime? Diba? Anong klaseng utak ka na meron? Anong klaseng puso ka na meron? Na pati anak mo, sasama mo sa disposal and sa prosecution of the crime. Doon kami nagulat lahat eh. Pati anak kasama. They were at the scene of the crime. Sec, dun sa batang biktima, sino ang nagbalot ng plastic at pumatay? Hindi nagbalot ng plastic. Sila eh. Parang, oo, yung mag-asawa rin eh. Binalot nila ng plastic sa ulo yung bata eh. Nang buhay pa. Hindi binaril yung bata eh. Binalot ng plastic. Sec, habang ginagawa nila ito, ikanyo, di ba isang bahay lang yun? Isang bahay lang yan. Nandun din yung po mga anak nila. Andun rin. Na-witness nila. Nasa kwarto yung mga bata, hindi nila nakita yung crime. Pero narinig nila. Narinig nila. Sigurado, narinig nila kasi maliit lang yung bahay eh. So, binaril muna yung nanay, kinuha yung bata, dinala sa isang kwarto, binalot ng plastic sa ulo, hanggang namatay, binalot yung mga katawan, saka din nila tapos naman sabi ng bata, punta tayo ng Baguio, nilagay sa likod ng kotse. Isang paglilinaw na lang. Ano po ba nangyari sa transaction ba't nauwi sa patayan ito? Ayun ang parang pinag-interestan yung 450,000 eh. Na presyo ng Innova na binibenta. Nabili na kasi, ibibigay na yung pera dapat kay Pia. Kay Dayan. Bibigay na yung pera kay Dayan, hindi na binigay. Imbes ibigay sa kanya yung pera, binilil na lang siya. Thank you, sir. Next is Edniel Parosa of DCRH. Okay na? Hi, sir. Check yung mga anak ng mga suspect. Ilan ulit sila, sir? Tsaka ano yung mga edad nila? Ano yung mga edad? Parang 10 years old, 8 years old, and 6 years old. So yung tatlo, sir, kasama doon sa sasakyan? Kasama sa sasakyan. Sir, tama ba na, kasi may information na hindi totoong hindi nila na-witness? Hindi nila na-witness. Wala. Tsaka hindi rin naman mga minor mga yan eh. Halos hindi nila makakorroborate kung ano nangyari. Pero sigurado kami doon sila sa bahay nung nangyari yung yung patayan na yan. Would you know, sir, kung may participation yung tatlong anak doon sa pag-unload ng mga labi? Wala. So wala maliliit pa sila eh. Wala. Halos wala silang alam. Sigurado ka, kung may video pa kami ng palabas sila ng motel, parang naglalaro-laro yung mga bata eh. Wala silang kaalam kung ano nangyayari talaga. Hanggang makabalik, sir, dito? Nasaan na, sir, yung tatlong anak? Nasaan na ba yung tatlong anak? Sa next of kin nila nila Pia. Thank you, Sir Sa magulang ni Edniel. Pia. Next is Ms. Karen De Guzman of ABS-CBN. Sir, na-recover po natin yung cellphone po ng victim. Yes. May dumaan na po ba ito sa forensic examination? Ano po naging resulta? Currently undergoing forensic examination. Kukuha pa kami ng cyber warrant para babuksan lahat. Pero andyan na. It's in process already na mabuksan lahat. It's in the possession of the PNP already. Das linawin ko lang po, sir, sa motive pa rin po. Sorry, medyo nalito lang din po ako sa motive. Bali po nagkaroon ng problema, yung transaction po. Walang problema. Nabenta na yung Innova. Binayaran na. Imbis ibigay yung pera kay Dayan, pinatay na lang siya. Nakuha na yung Innova. May buyer na. Sir, nabanggit po ba kung bakit kasama po yung 8-year-old dun sa transaction? Binitbit lang na nanay. Halika, sumama ka sa akin. Parang ganun. Sumama ako, anak. Ganun lang. Sir, follow-up lang din po, meron po mga nakitang bakas ng dugo dun sa bahay. Dumaan daw po ito sa luminal examination. Tapos na rin po yun. Tapos na, pero ang theory is yung sofa ay nakabalot na sa plastic eh. Kaya sa luminal examinations, walang nakita. Ngunit yung DNA ng dalawang labi ay nakita doon sa Fortuner. Nakita sila. Thank you, ma'am. Next is Mr. Jason Sigales of Inquirer. Good morning, Sec. Yung baril po ba na ginamit allegedly para patayin po si Ms. Molinido ho, natagpuan na po ba iyon? Hindi pa. May suspect kami kung saan tinago. Nag-a-apply na ng search warrant para puntahan yung bahay na yun. Base po ba sa
information ho natin so far, natukoy na ho ba anong caliber ng baril ho ito? Wala pa. Tapos, sir, yung Innova ho na binenta, I'm not sure lang po if nabanggit na ho before, no? Pero nasan po yun? Nasa HPG Baguio. Nakuha na ho siya. Nakuha na. Yung Fortuner ho na ginamit, di ba ho nasa Pampanga? Na-recover siya sa Angeles, Pampanga. Nabanggit ho ba bakit naiwan ho sa Pampanga whereas bumalik ho sila ng Fairview? Pinatago talaga doon sa ano. Nakatago ho siya. Hindi, broad daylight eh. Parang sa isang paradahan lang siya nakita eh. Isang paradahan lang. Thank you, Sir Jason. Next, Mr. Alfred Dallison of People's Journal. Morning, sir. Sir, 2 questions lang. Yung asawa ng napatay na policewoman, off the hook mo ba siya? Hindi pa, not yet. He's still a person of interest sa kasong to. Mainly because 2 things eh. Una, pinilit niya makremate kaagad yung asawa niya. With yung clothes, yung clothes na namatay siya. Pulis siya, dapat alam niya yun. Pangalawa, nung interview, parang wala siyang remorse. Imagine mo, anak mo namatay, hindi ka naiiyak, wala kang, parang baliwala sa kanya eh. So, we're digging further into the possible angle na kasali yung asawa niya. Sir, last question, sir. Palaging sinasabi ng DOJ yung certainty of conviction dito sa kasong to and other major cases. I think this is a slam dunk case. But for the appreciation of the DOJ na to, sa mata ko lang tingin ko tapos na tong kaso to. Certainty of conviction na to. Thank you. For both cases, certainty of conviction na. Thank you, sir. Next is Mr. Vince Lopez, Manila Standard. Last question na. Sir, Okay. good morning po. Sir, nakapanayan po namin si Mr. Hildy last Sunday and according sa kanya is nung pagkapatay dun sa mag-ina is ipinasok sa storage. Yun pa rin po ba ang tinitignan? Doon, parang sa stock room yun ng bahay. Stock room ng bahay nila. Tapos, yung nung Sunday din po is na-report na inaresto si Mr. John Molienido. Ano na po ba ang niya? Arestado pa rin po ba or restrictive custody? Hindi, ayun nga. As we said, person of interest siya under restrictive custody ng PNP ngayon. Thank you, sir. Last question, Last sir. Ms. question. Leia Ilagan. Okay, last na. Sir, dismiss police din itong asawa ni Pia, tama po ba? Si Yes. Christian? Pwede po bang malaman paano siya na-dismiss? Anong kaso? Katulad din ba nito? Anong kaso ni asawa? Hindi yung isa yung asawa ng Pia. Ano yung kaso? Kidnapping. Si kidnapping with serious illegal detention. Ito. May robbery rin. No, matagal na. Matagal na siyang dismissed. Magkasama talaga yung asawa sa pagplano ng lahat na to. Yun ang press conference kaugnay sa dalawang pangyayari na ang mga biktima ay pulis. Pero batay sa pahayag ni DILG Secretary Remulla, grabe talaga at nakakakilabot, di ba? Dahil lamang sa pera, 400,000 ang mismong ninang pa sa kasal na pulis ang kanilang tinumba. Pati na yung walang kalaban-laban na musmus na anak. At mas lalong nagiging sukdulan pa ang kabuktutan ng krimen dahil isinama ang mga anak na mga suspitsado, mamasyal daw sa Baguio, pero may layuning pagtapon sa mga biktima. Hindi ito simpleng krimen. Ito'y malinaw na patunay na lubos sa kawalan ng konsensya at moralidad. Kung saan pati ang mga bata, sinama pa nila habang dinala yung mga biktima sa karumaldumal na gawain. Ang ganitong kilos, mga kapatid, hindi lamang ito paglabag sa batas, kundi paglapastangan ito sa mismong pagkatao at kinabukasan ng mga inosente.
walang pera, walang dahilan, at walang palusot ang maaaring magpabigat sa ganitong kasamaan. Dapat talaga managot ang lahat na may kinalaman kaugnay dito. Pero ating ipanalangin din na naway makatagpo ng kapayapaan at walang hanggang pahinga ang kaluluwa ng mga biktima. At naway iyakapin sila ng Diyos sa kanyang awa at pag-ibig. Ipanalangin din natin, mga kapatid, na ang gumagawa sa naturang karumal-dumal na krimen ay mananagot talaga ayon sa batas. Maliwanagan ang kanilang konsensya at taos-pusong magsisi. Magsisi sa nagawang karumal-dumal na kasalanan. Hingin natin ang hostisya na may kasamang awa. Hostisyang nagpagaling at hindi hostisyang sumisira. Naway manaig ang katotohanan, manaig ang kabutihan, at ang liwanag laban sa kadiliman. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.